mo na, um, gawin mo na, sabi dito. Pag yan ay galing kay Lord, may word of God, confirm na, obey, follow. Kasi bakit? Pag for best result ng mga opportunity, wag natin palampasin. Ang magandang resulta ng isang oportunidad ay hindi po pinapalampas. Amen? Then, tuloy-tuloy na po tayo. Mamaya no, maliliwanagan po tayo patungkol sa mga opportunity na yan. Amen po ba? As Christian, people of God, ito po talaga yung opportunity na inihanda ng Lord para sa atin. Bukod sa opportunity, ito yung opportunity ng mundo, which is ipinahintulot to ng Lord. Pero meron pala na oportunidad na galing sa Panginoon na dapat pala yun yung ginagawa natin, yun yung ginagrab natin. Opportunity, binigyan tayo ng Lord dito sa mundo na mabuhay. Amen? Ano po yan? Given yan. Opportunity na mag-aral, opportunity na magtrabaho, opportunity na magnegosyo, opportunity na yumaman, opportunity na magkapamilya, oportunidad na maging masaya, opportunity rin na gumaling tayo sa lahat ng ating mga karamdaman, oportunidad na maging successful sa buhay, at marami pa pong iba. Yan po lahat ay oportunidad na talagang gusto rin ng Panginoon. Kaya lang sabi niyan, beyond that opportunity, meron pa. Ano yun? Right and wise opportunity na dapat i-grab, na hindi dapat palalampasin at ipagpapatuloy sa buhay. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Yun po, kapag anak ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Lord, yung oportunidad dapat nasasala. Sabi ko nga kanina, nasasala, at yung yung pananaw natin iba na. Kumbaga, nagle-level up. Yun nga, tatanggapin mo ba? Igagrab mo ba? Hindi ka ba mapapahamak? Yan ba ay mapaparangalan ng Panginoon? Tandaan niyo po ang buhay natin, no? Wala naman tayong higit na isinasabuhay sa panahon ngayon bilang mga Kristiyano ay parangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ito sa mga oportunidad na dumarating sa buhay natin, maparangalan lang natin ng Panginoon, masaya na si Lord. At kapag napaparangalan natin ng Panginoon sa mga oportunidad na ginagrab natin at lalo galing sa Kanya, naku grabe, talagang ang buhay po natin dito sa mundo ay, ano po, talagang hindi ko sinabing wala kang problema, wala kang pagsubok. Smooth siya. Meron kang kapayapaan. Amen po ba? So, yun. Sabi po dito, yung opportunity po, yun nga, pinaparangalan si Lord. Kaya tanggapin natin ang opportunity na ito na walang sawang ino-offer ng Lord. Wag lang tayo after sa offer ng mundo or opportunity na meron sa mundo. Kasi po, akala natin, no, yung ino-offer ng mundo sa atin ay, okay lang naman yun eh. Pero sabi ko nga sa inyo, lagi yung isasaalang-alang yung damdamin ng Panginoon, yung puso ng Lord. Kasi siya yung nagbibigay ng buhay sa atin, siya yung nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin, and yet may dumating lang na opportunity na hindi naman galing sa Kanya, igagrab mo na. Amen po ba? So sa umagang ito, tandaan po natin, kapag Kristiyano na po tayo, maging choosy. Yan. Choosy ka naman. Pero hindi talaga. Dapat meron kang particular na choosy ka. At ito po ay sa bagay ng mga opportunity na dumarating sa buhay natin. Amen po ba? Yun, maging choosy po tayo when it comes to opportunity. We will always think first at maging discernful po tayo. Maging discernful, ibig sabihin, ma-discern mo, yun nga, galing ba yan kay Lord? Galing lang ba yan sa kaaway? O galing lang yan sa sarili mo? Amen? So yun, pagdating sa mga ganyan, hallelujah, ang maging discernful ay opportunity. Pag discernful ka, opportunity yun. Kasi bakit? Ikaw ang magdedesisyon sa buhay mo. Si Lord, nakabase po siya sa desisyon natin. Amen? Si Lord, hindi ka pa pakikialaman pagdating sa desisyon. Kasi bakit hindi ka pakikialaman ni Lord? Gusto ni Lord, piliin mo siya. Gusto ni Lord, manampalataya ka sa Kanya. Gusto ni Lord, sasabihin mo sa Kanya, sige Lord, ikaw ang magtrabaho nito. Yun. Amen. Yun lang naman ang hindi pinakikialaman sa atin. Kaya nga siya naglatag ng mga salita niya, naglatag siya ng mga pangako niya, naglatag siya ng mga kalooban niya.
para pumili ka. Amen? Tama po ba? So, ang maging discernful ay opportunity. Kasi sabi kanina, it is good chance for advancement and progress. Bibigyan ka ni Lord ng kakayahang magdesisyon para piliin ang mga oportunidad na magpapalago sa buhay mo, magpapabago sa buhay mo. Amen? Hallelujah. So, yun po. So, muli, doon tayo sa right and wise opportunity. For your information, again po, for your transformation, for your revelation, for your transformation, buhay tayo, nasa mundo tayo, pero laging mas iba tayo. Tandaan nyo po, no, opportunity ang maging Kristiyano. Talaga po, promise. Bilang isang Kristiyano yan, at maraming Kristiyano, naniniwala ako, talagang iba ka kapatid kapag naging Kristiyano ka. Kristiyano saan? Sa espiritu at katotohanan. Amen? So, yun. Iba tayo kesa sa iba. Kasi po, bukod sa Kristiyano na tayo, kasama po natin sa buhay natin ng Panginoon. Amen? So, pagkasama mo si Lord sa buhay mo, hindi ka basta-basta gagawa ng mga bagay na makakasakit sa Panginoon. At hindi ka basta-basta tatanggap ng mga nangyayari, ng mga dumarating sa buhay mo. Amen. Muli, no, yung pinagmumula ng divine opportunity ay sa Diyos lamang, sa salita ng Lord, at nasa pagsunod po natin. Amen. So, yun po. Ano yung mga opportunity na yan? Yan, ito na po. Ano naman yung mga opportunity na yan, Sister Emily? Sabi ng Lord, nakakatuwa kasi, Lord, ano ba yung mga opportunity? Ang dami-dami kasing opportunity eh. Paano ko i-elaborate tong opportunity na to para maunawaan talaga? Kahit ako maunawaan ko. Amen. So, meron si Pastor Ruel, Lo Pastor. Meron siyang sa amin, booklet, module yan. Kasi before, nag-mentor siya sa amin. Patungkol yan. Bumili kami ng booklet, 4 yun. So, glory to God talaga. Sabi ko, Lord, pinaalala sa akin ni Lord, yun yung opportunity. So, ginamit ko yung 4 na booklet na yan as an opportunity sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Muli, inuulit ko, maraming opportunity, magaganda, mabubuti, na hindi naman natin, hindi naman agad-agad tatanggihan natin. Pero po, may opportunity na kaakibat ng mga opportunity sa mundo na parang mas maayos, na mas mabuti, at mas tama, at mas wise. Amen po ba? So, bilang isang tao na nilikha ng Panginoon, number 1, ito yung opportunity na magkakaroon tayo sa ating buhay. Ano po yon? Number 1, 4 po ito. Opportunity to know Christ. O, di ba? Sa buhay ng tao, dapat makilala mo si Kristo. Yung opportunity na makilala mo si Kristo. Kasi sa panahon ngayon, hindi pa dumarating sa kanila ang opportunity na makilala si Lord. Pero dahil may digital platform, merong naghahayag ng mga salita ng Diyos sa social media, ito po ay isang opportunity. Kaya po kayo, mga nanonood, laging sinasabi, di ba, ng bawat nag-share, bawat naghahayag ng salita ng Diyos, share this link, share this service, di ba? Para magkaroon din yung ibang tao ng opportunity na makilala si Kristo. Kayo po dyan, yan. Marami po dito nanonood ngayon, no? Iba po dito, halos Kristiyano na. So, tayo po, nagkaroon na tayo ng opportunity to know Christ. Kaya lang, sa pagkakilala kay Kristo, mas palalimin pa natin. Doon sa hindi nakakakilala kay Kristo, ito na po ang oportunidad na dumating sa inyo. Kung may baguhan po dyan, good morning, makinig lang po. Pero doon naman sa datihan na nakilala na si Kristo, na mayroon ng kaalaman patungkol kay Kristo, mas lalo pa nating palalimin na opportunity to know Christ. Kasi, kasi kapag kilala mo si Kristo, yung opportunity na dumarating sa atin, talagang, ano ba yan ni Lord? Yun nga, di ba? Amen, galing ba yan sa Lord? Kasi 2 Corinthians 5:17, kung sinasabi mo, the old has gone, and the new has come, kung ang luma ay wala na, patay na, at ikaw ay bago na, so dapat, yung nagpabago sa'yo, yung nagtanggal ng lumang pagkatao mo, kilalanin mo. Magkaroon ka ng opportunity to know Christ. Kasi hindi lang natatapos sa the old has gone and the new has come. Tuloy-tuloy yun. Amen po ba? Sabi nga dito, dapat kilala, nakikilala natin
nakikilala pang lalo natin si Kristo. Hindi lang kung sino-sino yung nakikilala natin. Oh, ako nga gusto ko makilala si ganito, si ganyan. Amen? Pero parang imposible kasi, pero si Lord, hindi imposible na makilala mo. Amen? O si Presidente Bongbong ba? Imposible ko ba siyang mamit? Posible ko ba siyang mamit? Siguro. Amen? Marami ng tao namatay sa mundo, di ba? Hindi man lang nila na-meet yung tao yan. Pero, knowing Christ is a great opportunity. Lahat. Amen? Kaya nga lahat ng body of Christ dapat nag-share talaga ng word of God eh. Opportunity, amen? So ipalaganap natin. Opportunity to know Christ. Ano-ano dapat nating malaman kay Kristo? Ano-ano ba yung mga dapat na malaman natin kay Kristo? Mahal tayo ng Lord. Dapat alam ng lahat na kapag nagkaroon ka ng opportunity to know Christ, uy, mahal pala ako ni Kristo. Mahal pala ako ng Diyos. Amen? So, opportunity yun. Opportunity ng tao na malaman niya na mahal siya ng Diyos. Paano? By knowing Christ. Amen? So, andito po ako sa biyaya ng Lord. Sinishare ko po ito kasi it's an opportunity, a divine opportunity, the wise opportunity, the right opportunity. Amen? Na maisishare po namin. Hallelujah. So, opportunity to know Christ na mahal tayo ng Diyos, na si Kristo ay ating tagapagligtas, na siya ang Panginoon. Siya ay para sa atin. Si Kristo ay para sa atin, para sa akin at para sa iyo. Amen? Malaman, makilala natin na si Kristo ang number 1 na parte ng buhay natin. Nasa buhay natin, nasa puso natin. And that's an opportunity na makilala si Kristo at tumira sa atin. Tumira po sa atin ang Panginoong Hesus. Maraming hindi alam. Maraming hindi nakakakilala kay Kristo. At yung opportunity na yan, no, hindi nila alam. So, salamat sa biyaya ng Lord. Talagang kahit iilan lang po ang nanonood, 18 lang po ang nanonood. Pero I do believe, in the name of Jesus Christ, talagang maishishare, malalaman na dapat isang oportunidad na makilala si Kristo. Amen po ba? Sabi, hindi dapat yung mga idols ang dapat na makilala. Hindi yung mga sikat na mga Koreano, mga K-pop, mga artista sa Pilipinas na talagang grabe, hinahangaan. Isipin mo, mga artista, mga kung sino-sino, mga matataas na tao, gustong-gusto nilang makilala, gustong-gusto nilang ma-meet, gustong-gusto nilang makita. Pero yung dapat at nag-iisa na dapat makilala na isang malaking oportunidad ay wala sa buhay nila. Di ba nakakalungkot? So we are so blessed and grateful na kilala natin si Lord. At sa umagang ito, nagpapakilala po sa inyo ang Panginoon. Amen? Hallelujah. And yun, sabi nga, yung mga idols na yan, walang masamang humanga. Walang masamang maging inspirasyon ng mga taong yan. Pero wag nating sambahin. At nakakalungkot, sinasamba na po nila ang mga taong yan. Grabe. Talagang amen? So, naintindihan niyo po ba ako? Ayun. Opportunity to know Christ. And panglima, at gayon din ang Holy Spirit. Can you imagine, pag nakilala mo si Kristo, nagkaroon ka ng oportunidad na makilala si Kristo, pati ang Holy Spirit. Kasi bakit? Yan ang ipinagkaloob sa atin ng Lord. Dapat yan ang meron tayo, oportunidad na magkaroon tayo ng Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Sabi nga nung linggo ni Beb, di ba? I love you, Holy Spirit. Hindi lang yung mga tao sa paligid ang minamahal natin. Mahal tayo ng Lord. Mahal ba natin si Lord? Mahal ba natin ang Holy Spirit? Opportunity na mahalin natin ang Spirit of God. Amen. Di ba? I love you, Holy Spirit. Di ba? You're captivating my heart. So, sino magka-captivate ng heart mo? Mundo? Amen. So, yun. Hallelujah. So, bakit po? How can we love the Holy Spirit kung si Kristo di natin sisimulan? Paano mo nga naman mamahalin ang Holy Spirit? Makikilala ang banal na Espiritu Santo kung si Kristo hindi mo kilala. Ang sino mang tumanggap at nanalig kay Jesus ay siyang pinagkalooban niya ng Holy Spirit. O kung hindi makikilala ng tao si Kristo, walang oportunidad na manahan sa kanya ang banal na Espiritu Santo. Amen po ba? At dahil dyan, sabi, at ito pa, it's about time
na mas marami tayong malaman tungkol kay Kristo. Marami pong tao kilala si Kristo. Kilala, alam na pinako si Kristo, pero ang totoo, they do not know the revelation of the cross. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng cross. Amen? Hallelujah. So ang cross, yan po talaga yung opportunity to know Christ. Kapag nagkaroon ka ng oportunidad na makilala si Kristo, alam mo yung cross. Amen? Hallelujah. Ano yung cross? Kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi. So, yun po, dapat kapag po nagkaroon ka ng opportunity to know Christ, mariredeem ka at marerenew ka. Marerestore ang alin? Ang relationship sa Panginoon. Amen? At ang gawa ng kaaway na hiniwalay ang tao sa Diyos, muli magkakaroon ng restoration. Amen? So yun, number 2, opportunity to grow in Christ. So makilala mo si Kristo, habang nakikilala mo si Kristo, syempre lalago. Magkakaroon ka ng paglago patungkol kay Kristo. Yung pagkilala mo sa Kanya, lalago pa yon. Pagkatapos na makilala si Kristo, may kasunod. Ano yon? Allow mo yung sarili mo na talagang magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Mabuild at lumago. Anong sabi ni Pablo? Ako ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig, si Lord ang nagpapalago. Si Lord ang nagpapalago, siya ang nagpapalago sa bawat isa sa atin. Yung oportunidad na lumago ang ating buhay, ang ating pagkatao ay hindi natin mahanap sa mundo. Kahit anong gawin mo sa mundo, you will never grow. Maring maging successful ka man pagdating ng panahon, sa pagtatrabaho mo, sa pagsusumikap mo sa mundo, pero sabi nga, ang lahat ng yan ay baliwala. Hallelujah, lalo na pag Kristiyano ka na, kapatid. Kaya, maging opportunity mo na lumago kay Kristo, pwede yun, personal. Sabi nga, personal. Paano? Magkaroon ka ng bagong simula kay Kristo. Bagong simula, bagong hakbangin, bagong kasanayan. Pasensya no, Tagalog na Tagalog no? Siyempre, nandun. Yun po. Paano ka magkakaroon ng bagong simula? Itama mo yung mga mali. Opportunity to do right. At palitan na yung mga mali na yan. Bagong hakbangin sa buhay. Pag nagsimula ka ng tama, hakbangan mo. Tuloy-tuloy. At kapag nahakbangan mo na, kasanayan. I-practice, practice, practice. So, lalago ka na. Amen? Parang ang dali lang. Di ba? Madali lang. Amen? Kung mag-obey. So, yun. Ano yun? Paano? Yung lifestyle natin. Ano ba yung lifestyle ng tao? Matutulog, gigising, kakain ng almusal, magtutoothbrush, maliligo, papasok sa trabaho, papasok sa school. Yung nanay maiiwan, maglalaba. Yung tatay magtatrabaho. Yun ang lifestyle. Pero sabi nga, para na born again ka, naging Kristiyano ka, gusto mong makilala si Lord, di dagdagan mo yung lifestyle mo. Ano ba yung tinuro ni Brother Edgar patungkol sa basic lifestyle? Alam natin yan. So, mauunawaan ako ng mga kasama ko. So, yung bagdagan natin, basic lifestyle. Opportunity to grow in Christ is, devotional life. Number 1 po dyan yung devotion natin. Kayo po ba, yung mga dati na po namin na, yung mga lagi-laging nanonood, nagde-devotion po ba kayo? Pag sinabing devotional life, yung prayer life. Day and night prayer. Yun nga, kakain, pray, lalabas, pray. Lahat ng gagawin, pray. Kulang na lang, sabi na, parang baliw ba to? Pray na. Hindi, totoo yun. Alam mo ba, minsan, yun nga, maliit na desisyon lang. Lord, Lord, ganito, ganyan. So, kahit nasa bahay ka nga lang, magsi-cellphone ka lang eh. Di ba, yung utak mo, nagpe-pray pa rin. Yun po yung devotional life. Then, magwo-worship ka personally kay Lord, matututunan mong sumamba sa Panginoon. Ituturo naman kasi yan eh. Ituturo yan. Hallelujah. At yung church life, devotional life, prayer, worship, pagbabasa ng Bible, meditating the Word of God. So, dadagdagan mo lang yung lifestyle mo. Yung basic po ito spiritual. Kasi sa physical, yung sinabi ko kanina, yung mga araw-araw na ginagawa, physical life po natin yan. Pero dagdagan natin ng spiritual. And that's opportunity na lumago in the spirit, na lumago kay Kristo. Amen? Mag-church life tayo. Ano pa? Mag-cell group. Pag wala ka pang cell group, pa-cell group ka.
Doon sa mga nagsi-cell group, tuloy-tuloy lang po sa pagsi-cell group. At yung pag-aaral, yung trainings, kasi totoo naman po kami, halimbawa kami, hindi po kami talaga makagkakaroon ng opportunity ako na mag-share ng daily encounter kung hindi ko po ginagawa ang mga bagay na to. Hindi po perfect minsan pumapalya pa rin kami, may time na hindi namin nagagawa, pero sa kalooban at biyaya ng Lord, binibigyan niya kami ng pagkakataon. Ano yun? Kino-convict kami ng Panginoon. Oh, gawin mo na yung dapat mong gawin, nak. Di naman para yan sa sinisharean mo, para din yan sa'yo. Amen? So yun, pag-aaral, trainings, tsaka yung life of generosity. Dagdagan natin kapag nagiging Kristiyano na tayo, nabibuild sa atin yung pagkakilala natin kay Kristo, ay, kailangan pala magbigay. Kailangan pala magbigay. Siyempre, sa gawain ng Panginoon. Kasama po yan, to grow in Christ. Sabi nga, for us to grow in Christ, mag-tithes po, mag-offering. Amen? Kasi promise, opportunity ang nagta-tithes at nag-o-offering sa Panginoon. Sino ang nagta-tithes dyan at nag-o-offer? At sinabi niya, hindi opportunity. Huwag po kayong maniwala dun. Baka hindi talaga siya nagta-tithes. Pero totoo po yun. Ang pagta-tithes and offering ay opportunity. Amen? So sabi, personal at intentional po ang lumago kay Kristo. Amen? And that's opportunity. So sabi nga, pag tayo po ay lumalago kay Kristo at talagang yung basic lifestyle natin ay inuuna natin ng Panginoon sa ating buhay, nagiging priority natin si Lord, imposible na hindi ka lumago. Sabi ng Galatians 2:20, kasi bakit? Galatians 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. So, yung sa English, it's no longer I who lives in me, but Christ lives in me. At kapag si Kristo ay pinatira mo sa puso mo, lalago ka, kapatid. And that's opportunity na lumago ka in the Spirit. At kapag lumalago ka kay Kristo sa spiritual, magkakaroon ng manifestation yan sa physical. Amen? Kung dati ay hirap na hirap ka sa buhay, ay mga kabigatan, hallelujah, mga pagsubok, lahat na ng kahirapan, hallelujah. Talagang lahat yan ay unti-unting magbabago. Kaya nga si Lord talagang naghain siya ng oportunidad para ang buhay ng tao kahit papano, yung mga kasalanan na ginawa natin na nagpahirap sa atin ay mabigyan ni Lord ng lunas. O anak, take this opportunity. Kasi ito kasi ang pagkakalikha ko sa'yo. Kaya lang, tigas ng ulo nyo. Ang tigas ng mga puso nyo. O balik ka ulit. Diba? Return to God. And know me again. And grow with me. Grow in me. Amen? So yun. Hallelujah. At dahil dyan, kung si Kristo na ang buhay at hindi na ang mga sarili natin, number 3, magkakaroon ka na ng opportunity na to serve Christ. Can you imagine? Mula sa pagkakilala mo kay Kristo, sa paglago mo kay Kristo, magkakaroon ka na ng oportunidad na paglingkuran ng Diyos. Proseso po yan. Ito pong sinasabi ko, madali lang sabihin, pero ang totoo, pag ito po ay in-apply nyo, napakahirap po nito. Sabi po dito, opportunity to serve Christ. Dahil nagbabago, lumalago ang relasyon sa Diyos, syempre, sabi nga, obedience. Pati puso. Kapag sumusunod tayo, naglilingkod na tayo kay Lord, naayos ang ating puso. At yun nga, naayos ang puso, kaya maglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Ang ganda ng pagbabagong ginagawa ng Lord sa buhay natin. Alam mo si Lord, ipoproseso ka muna niyan. Hindi ka niya pipiliting maglingkod sa Kanya. Hindi ka pipilitin ni Lord paglingkuran siya basta-basta. Kasi dadaan ka muna talaga na makilala mo siya. Di ba ang isang tao naman, bago kayo magkapalagayang ng loob, di ba nagsisimula sa getting to know each other? Kapag nakilala nyo na isa't isa, magkakaroon na kayo ng relasyon din. Tapos, sa loob ng family, di ba? Yung bagong kakilala mo, hindi mo siya paglilingkuran, pero magbabago na yung relasyon, magkakaroon ka na ng tiwala sa kanya. Kumbaga, magiging kapalagayan mo na siya ng loob. Ganon din tayo sa Panginoon.
Amen. Nagtitiwala ka na sa Lord, palagay na ang puso mo sa Panginoon. O, di ba, darating ang panahon, Lord, gusto na rin kitang paglingkuran. Amen. Kasi si Kristo nga naglingkod sa Panginoon eh. So, yun po. Pati puso naayos kaya maglilingkod sa Diyos. Pero, process pa rin yun. Yung pag naglilingkod ka sa Lord, pero yung 1 and 2, ganun, tuloy-tuloy pa rin yun. Amen? Tuloy-tuloy pa rin yun. Normal pa rin ang buhay. Pero may dinaragdag si Lord. Hindi para tayo pahirapan. Ang paglilingkod sa Lord ay isang oportunidad. Hindi ito pahirapan. Amen? Hindi para pahirapan. Kundi para tuloy-tuloy tayong magbago. Sabi nga, magkaroon ng another level yung buhay natin. Isipin nyo mga kapatid kapag hindi ka Kristiyano or hindi mo kilala si Lord, wala kang relasyon sa Panginoon, yung buhay mo lalo na yung grabe nagtatrabaho, paulit-ulit lang yun, yung cycle. Tutulog, gigising, kakain, maliligo, magtatrabaho. Tutulog, gigising, maliligo ka. Oh, may mamamasyal, pupunta ng ganun. Pero pag uwi, empty pa rin. Empty pa rin. Pero kapag kakain ka, magtatrabaho ka, gagawin mo lahat yan sa bahay, sa school, tapos naglilingkod ka kay Lord, tapos ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Naku kapatid, ang sarap ng buhay. Pero sa kabila nun, sa kakibat nun, yung mga pagsubok, yung mga may persecution pa dyan, pero kung sabi nga, kung nakafocus ka kay Kristo, at talagang alam mo yung opportunity na binibigay sa'yo ng Lord, hindi ka basta-basta maapektuhan. Amen. Kaya nga, kailangan mag-grow ka kay Lord para makapaglingkod ka Kasi kapag naglingkod ka kay Lord, tandaan mo, pag tayo nagsimula maglingkod kay Lord, ang kaaway, talagang aanuin ka yan, pipigilan ka niyan, talagang hahadlangan ka niyan. Pero opportunity yun. Ito tayo. Naglilingkod ka sa Lord. Si Satanas talagang gumagawa yan ng dahilan para wag mong paglingkuran si Lord. Pero sabi nga, opportunity ang maglingkod kay Lord. Opportunity ang maglingkod kay Lord. O kaya maglilingkod ka kasi alam mong opportunity. Amen? So, hindi para tayo pahirapan, kundi tuloy-tuloy na magbago ang ating buhay, magkaroon tayo ng level up sa ating buhay, at maging spiritual lalo. To be more spiritual. To perform supernatural way. Hindi tayo gagawa ng mga signs and wonders tulad ni Kristo. Pero sabi nga, kapag naglilingkod ka kay Lord, signs and wonders na yun. Isipin mo, ikaw naglingkod ka sa Lord. Can you imagine, paglingkuran mo ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos? Oportunidad po yan mga kapatid. Kaya maglingkod po tayo. Maglingkod tayo kay Lord. Serving God is may papakita at mapapatunayan natin na kilala na natin si Lord. At lumago tayo sa Kanya. Kaya we decided to serve God. O, di ba? Desisyon ng tao na maglingkod sa Panginoon. Kasi nakita niya yung opportunity sa paglilingkod. Ako, nakita ko kung gaano katama, makatuwiran ang maglingkod sa Panginoon. Promise. Amen. Hallelujah. Nakita ko po yun. Yung opportunity na yun. Hallelujah. Lalo, sabi nga, ang maglingkod sa Lord ay isang oportunidad na to fulfill God's purpose in our life. Isipin natin kung sino yung boss mo. Isipin mo kung sino yung boss mo na pinaglilingkuran. Sabi ko nga kanina, Lord of Lords and King of Kings. Mapaglingkuran mo siya is a great and right and wise opportunity na darating sa buhay natin. Amen. Mag-agree po ba kayo? Masarap maging boss si Lord. Masarap siya maging boss na mahirap, na talagang minsan. Pero at the end of the day, talagang Lord, thank you. Kasi alam mo, may kapakinabangan. Kaya ka naglilingkod sa Lord kasi alam mo, may mararating. Amen? So yun. Bakit? Sabi nga, serving God is our great reward. Serving God is our great reward. Kasi bakit? Mapaglingkuran mo ang Diyos, mas lalo mo pa siya makilala, mas lalo ka pang lumago, at papasok ka talaga sa totoong pagpapala. Amen? Serving God is our great reward. Kasi doon papasok ang totoong pagpapala. Ako po before 2016, nag-testimony po ako nung anniversary po ng Gay Church 2016. Nag-testimony at bahagi po ng testimony ko yung pinili kong paglingkuran si Lord.
Alam niyo, binigyan ako ni Lord ng talagang ano, may revelation na sabi ko nga before, hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho kasi pala dito pala ako maglilingkod kay Lord. Si Lord pala magiging boss ko. Can you imagine yung organizational chart? Yung organizational chart, binigyan ako ni Lord. Siya yung head, siya yung may-ari, siya yung pinaka-president ng kumpanyang pinasukan. Ay, oh, ito yung papasukan mong kumpanya, ako ang boss. So, si Jesus. Then, sa baba ni Jesus, mga OIC. Sino yan? Si Pastor Ruel, si Pastora Linda. Tapos, sa baba nila Pastora Linda, yan, sila Sister Fats, sila Sister Alma, ayan, sila Brother Edgar, yung mga elders, di ba? Tapos, dun sa baba niyan, ako. O, di ba, opportunity yun. Sabi ko, kay Sister Alma pa ako sa admin. So, napabilang po ako dito sa admin. Parang sabi ng Lord sa akin, ako yung secretary kasi sa admin. Secretary ako ni Lord. O, tapos sabi ko, Lord, o, tapos ganyan. Eh, yung client namin, alam ko sino yung client? Kaluluwa. O, di ba? Kalahin mo yun, binigyan ka ni Lord ng ganung revelation. Hallelujah. Isang kumpanya na kailanman, sabi nga, hindi basta-basta. O, di ba? Ano yung kumpanya ni Lord? The Church of God. Sana, by God's grace, hindi ka lang sa kumpanya mo ngayon nagtatrabaho kung saan ka man kapatid, nagtatrabaho, BPO man yan, sa school man yan, nagtatrabaho ka, or kahit saan ka nagtatrabaho, dapat magkaroon ka rin ng bahagi sa kumpanya ng Panginoon. Amen? So, opportunity to serve God. Hallelujah. Then, number 4, opportunity to share Christ. Amen? So, yung mga unang tatlo, personal relationship mo yung kay Lord. Yung makilala mo siya, lumago ka kay Kristo, at mag-serve ka personally kay Lord. Yung sarili mo sa Kanya. Pero ang gusto talaga ni Lord, hindi lang sarili natin naglilingkod sa Lord, kundi naglilingkod din tayo sa kapwa natin. Paano tayo maglilingkod sa kapwa natin? Number 1 lang, walang iba, na paglilingkuran mo ang kapwa, share Jesus Christ. Yan po yung ultimate talagang opportunity na sabi nga, divine, right opportunity. Amen. Na magkaroon tayo sa buhay natin to share Jesus Christ. Hallelujah. Amen. So, iba yung paglingkuran mo lang si Lord. Sa talagang i-share mo si Lord. Amen. Share Jesus Christ to others is our great commission. Is our great opportunity. Our real purpose. Hallelujah. Madali bang mag-share patungkol kay Kristo? Hindi po madaling mag-share patungkol kay Kristo. Pero kapag ikaw ay kilala mo si Kristo, kapag ikaw ay lumalago kay Kristo at naglilingkod ka personal kay Kristo, doon lang magiging madali mag-share. At doon lang ang opportunity darating. Amen? Hallelujah. So, sharing Christ to others is a mission. Yun po talaga yung mission natin. So, sa mission, di ba, opportunity. Yung may mission, isipin mo, may mission ka pala sa buhay. May mission pala tayo sa buhay. Yung kapitbahay natin, darating ang panahon. Magkakaroon din siya ng mission, pero hindi niya alam. Kasi hindi pa dumating yung opportunity na makilala si Kristo. Amen? Be a missionary of Jesus Christ. Tapos, kapag nag-share ka ng Word of God, ng patungkol kay Kristo, yun yung share mo, yung testimony mo, yung karanasan mo sa Panginoon. Hallelujah. Kung paano binago ng Lord ang buhay mo. So, i-share mo yan. Kasama yan. Hindi lang si Christ, hindi lang ang salita ng Diyos, kundi yung ginawa sa iyo mismo, personal. Yung ginawa sa atin, personally ni Kristo ang i-share. So, opportunity yan. Ay, talaga? So, may sheneran ka. Yung sheneran mo, mababago din ang buhay. O, di ba opportunity yon? Hallelujah. So, yung be a blessing to many. Kapag sinishare mo si Kristo sa buhay mo, yung spirit mo, talagang gusto mong i-share si Kristo, magiging pagpapala ka sa iba. Ang pagpapala sa iba ay oportunidad. Sipin mo, wala ka namang pera na ibibigay, wala ka namang pera na itutulong, pero may higit pa dyan pala na pwede mong i-share. And that's opportunity to help. And that's opportunity to be a blessing na makatulong talaga sa iba. Kapag wala kang Kristo, hindi mo kilala si Kristo, hindi ka lumalago kay Kristo, hindi ka naglilingkod kay Kristo, paano ka pagpapalain? Paano ka magiging pagpapala sa iba? Oh yes, mga mayaman, nagkakawang gawa, meron silang mga, ano ba yung tawag doon?
charity, o di ba? Tumutulong sila. Pero iba yung pag-shiner mo si Kristo. Ibang opportunity yun. Kasi bakit? Eternal yun. Amen. Sige nga, kapag ba nag-charity ang isang mayaman, kaya niyang dalhin yun sa buhay na walang hanggan? Hindi po. Kaya meron tayong opportunity, tayong mga Kristiyano, no? Lalo na sa nagsishare ng Word of God, nagsishare kay Kristo, naglilingkod. Sipin mo, ako, yung mga kasama ko, at iba pang body of Christ, sipin mo, binigyan tayo ni Lord na makapagligtas ng kaluluwa. Kaya ba yan ng may-ari ng pinakamayayamang kumpanya? Amen. Sabi ko nga, no, kung ang isang SM, Robinson, o malalaking mall, malalaking kumpanya, kung may mga Kristiyano dyan, na mga mayayaman, kaya ba nilang magsarado ng linggo? Isara nila ang kumpanya, isara ang mall pag linggo, para magpuri, sumamba sa Panginoon? Di ba opportunity yun? Kaya lang hindi nila yun isasara. Kasi hindi nila naunawaan kung ano yung tamang oportunidad. And that's the opportunity ng mundo. O, di ba? Hallelujah, maraming ang Kristiyano, mga negosyante. Pero ako kasi meron akong alam, ay Kristiyano siya pero pag linggo bukas yung 'di ba? Ako kasi kung ako negosyante, tapos may kumpanya ako, hindi ko alam pero sa aking pananaw, isasara ko 'yan. Kasi Christian ako Kasi ang alam ko yung salita, italaga mo sa akin ang araw ng pamamahinga. Kaya nga sabi ko kung buong Pilipinas, Kristiyano, walang bukas na establishment pag linggo. Ang bukas lang ay ang Church of God. Tama po ba? Agree po ba kayo? Pag linggo, lahat ng Pilipino, lahat ng nakatira sa Pilipinas ay maborn again, wala nang magbubukas na mga pa man, maliban sa church. O di ba, saya-saya? Pero hindi ganun yun. Amen. Nawa, no? Hindi ko alam kung kailan yung darating, pero bahala na si Lord. Basta gawin natin ang oportunidad na yan na binigay sa atin ng Panginoon. So, hanggang dun lang tayo. Amen po ba? So, yun. Hallelujah. At opportunity to share Christ is to win souls and make disciple. Amen. So, hindi lang yung anak mo yung aalagaan mo. Hindi lang yung pamilya mo ang aalagaan mo. Hindi lang yung mga estudyante mo ang aalagaan mo. Hindi lang yung mga grupo mo ang aalagaan mo, kundi pati mga ibang kaluluwa na hindi related sa'yo. Na minsan kahit ayaw mo. Amen. Sipin mo, hallelujah. Ako po, no, binigyan ako ng Lord, minsan binibigyan niya ako. Pero minsan kinakabahan ako, nahiya ako. Pero pag talagang, sige na, sharean mo na yan. Yun, nakakapag-share sa biyaya ng Panginoon. Pero grabe ang panalangin. Pero opportunity, sabi nga, opportunity to share Christ. At si Lord naman talaga faithful. So yun po, hallelujah. Yun, tanong. Ito po ang tanong ng Lord ngayong umaga. So naunawaan niyo yung mga opportunity na dapat ginagrab natin. Amen, 4 yun. Know Christ, grow in Christ, serve Christ, share Christ. Amen, 4 yun, no? So, dagdagan natin yung mga ginagawa natin sa buhay natin. Na kapag dumating ang sinasabi ng Lord, gawin natin yun. Amen? So, madali bang lahat itong divine opportunity? Hindi po. Pero, yun yung right. Yun yung wise. Yun po yung totoo. So, sinasabi ko po ito, sinishare ko po ito, hindi para po i-discourage kayo, i-disappoint kayo na mahirap. Kundi para or wag nyo i-grab. Kundi, kahit mahirap, sabi nga ng Lord, makihati kayo. Makihati kayo saan? Sa ginawa ni Kristo. Yun lang naman ang gusto ni Lord ni Jesus Christ, na binibigay sa atin na opportunity, na makihati ka naman sa akin. Kasi, bakit? Yun nga, sabi nga, gusto mo ba talagang pumunta ng langit? Gusto mo ba talagang magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, si Lord, nagbigay siya ng opportunity para, habang nasa mundo ka, kahati ka niya sa kapigatian, kahati ka niya sa persecution, kahati ka niya sa lahat ng mga pains and sufferings, para pagdating mo sa langit, ayun yung totoong opportunity. Amen? Nasabi nga, darating ang panahon, yung kaluwalhatian, darating. Amen? Hallelujah. So, sabi nga ng Roma, di ba? Roma 8, may kaluwalhatiang darating. Paano mo makakamtan kung yung kaluwalhatiang darating, kung hindi mo naman ginrab, yung mga opportunity na yan, na mahihirap. Pwede ba naman, sa mundo nga, nagsisikap ang tao, yung gabi, ginagawang umaga, yung umaga, ginagawang gabi, grabe talaga, para lang
para lang magkaroon sila ng opportunity na magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, lumago yung negosyo, talagang papatayin ng sarili, di ba? Ito kay Lord, oh, sarap-sarap ng buhay kay Lord. Awit 127:2, pinagpapahinga niya ang mga mahal niya. Pagod kami, pagod ang naglilingkod sa Lord, pero grabe naman. Nak, pahinga ka na. Saan? Sa presensya ng Panginoon. Amen? So, and that's opportunity. So, yun po. Makihati kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Sa lahat ng mga nangyari kay Kristo, dapat bahagi tayo. Kasi anak tayo ng Diyos, naglilingkod tayo. So ngayong umaga, give us an opportunity. Bigyan natin yung sarili natin ng opportunity na piliin natin si Kristo. So mga kapatid, piliin po natin si Lord. Piliin natin si Lord. Hallelujah. Na siya talaga ang humawak, magmaniobra, kumontrol ng buhay natin. Amen. Paano tayo tutugon sa oportunidad na ito ng Panginoon? Ito lang po yung solusyon para mag-grab mo talaga yung opportunity ng Lord. Ano lang po, isang salita lang, faith. Para po mag-grab natin ang opportunity, ang divine opportunity ng Panginoon, ng salita ng Lord at ng pagsunod, makilala si Kristo, lumago kay Kristo, maglingkod kay Kristo at i-share si Kristo. Napakasimple lang ng binibigay ng Lord, pananampalataya. Amen? Pananampalataya, sabi, faith, may opportunity sa faith. At kung magkakaroon ka ng faith, meron kang opportunity. Amen po ba? Sabi nga dun sa Bible, no, sino yung nagkaroon ng opportunity na talagang grabe yung ginawa ng Lord sa buhay niya? Kung natatandaan niyo po yung babaeng Samaritana. Yung babaeng Samaritana sa balon, na kung saan si Kristo siya ay kukuha ng tubig at si Kristo nga ay iinom, pero anong nangyari? Ibang tubig ang pinag-usapan nila. Opportunity yung nangyari dun sa babaeng Samaritana. Amen. So simula nung na-encounter niya si Kristo, 'di ba? Doon na tuloy-tuloy na at alam ni Kristo kung anong buhay niya. Kaya dumating si Kristo para bigyan yung Samaritana ng oportunidad na ikaw, babae, na ikaw ay maging anak ng Diyos, maging talagang isang araw, maging parte ng buhay niya si Kristo. At yun nga, paano? Yung pananampalataya, sabi ng Lord, hindi dapat sa malaking pananampalataya. Yung mustard seed sa Lucas po, pananalig sa Diyos, sabi doon, tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat. Sipin nyo, ang kailangan lang po, mustard seed faith. Maliit na pananampalataya tulad ng buto or binhi ng mustasa na kung saan yung binhi na yan na maliit ay kayang magbunot ng puno ng sikomoro at itanim sa dagat. Ano yun? Yung mga bagay na imposible ay maging posible. Amen po ba? Faith. Faith para sa divine opportunity. Faith para sa right opportunity. Kasi bakit? Maniwala po kayo sa akin. Ang hirap po i-grab ng totoong opportunity. Ang hirap i-grab ng tamang opportunity. Kasi bakit? Mas madaling opportunity ang mundo. Amen. Sabihan ka lang ng boss mo, o pumasok ka ng linggo, eto sahod mo, idodoble ko. Wow, opportunity yun, lalaki yung sahod ko. O diba, madali lang i-grab yun. Pero sabi ng Lord, papasok ka ng linggo, may gawain. Pagpapalit mo ba ako sa times 2 na yan na sahod mo, diba? Anong pipili mong opportunity? Yung opportunity na malaki yung sahod mo o yung opportunity na sumamba ka sa Panginoon? Mustard faith, mustard seed faith. Kapag maliit lang, dito na lang ako. Hindi ko po yan tatanggapin, sir. May commitment po ako sa church. Si Lord po yung gusto kong makasama, di ba? Amen. So, ganun po yun. Hallelujah. Praise the Lord. So, opportunity. Sabi pa, ganito po yan. Ang opportunity yung marami kumbaga, sandamakmak man ang dahilan ng kaaway sa buhay natin. Sa panahon na to ngayon, mga kapatid. Kung marami man ang kaaway na dahilan na ibinibigay sa buhay natin, tandaan nyo po kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay nakakakilala talaga sa Panginoon at naglilingkod sa Lord at gusto mo pa siyang maranasan, gusto mo pa siyang paglingkuran, kapatid,
Ang dahilan ng kaaway ay sandamakmak, pero ang kapamaraanan ng Diyos ay napakarami para lumaban tayo. Amen po ba? So, i-grab natin ang opportunity na ngayon po ay ibinagkakalob sa atin ng Lord ngayong umaga. Na makilala siya, na talagang lumago tayo kay Kristo, na talagang paglingkuran natin si Lord, i-share natin si Lord. Amen? Kasi ang lahat ng yan sa tamang panahon, sabi nga po, ay may resulta. Ang kaaway 24/7, hindi yan nagpapahinga. Hindi po nagpapahinga ang kaaway, pero pag na kay Lord ka, may kapahingahan tayo. Amen. Ako na kay Lord ko naramdaman ang totoong kapahingahan. Kaya nga sabi ko lagi kayo, no, ang pinakamalaking oportunidad na dumating sa buhay ko ay nung panahon ng pandemic, nung panahon ng COVID-19. Doon ko po talaga napatunayan na yun na isang malaking opportunity na dumating sa buhay ko. Isipin mo, panahon ng COVID, lahat wala, lahat talagang freeze. Nagkasakit ako, na-quarantine ako ng 42 days. 42 days nasa loob ako. Pero sabi ko nga, hindi ko tiningnan na may sakit ako. Oo, natatakot ako, nag-aalala ako. Pero sa kabila nun, hindi ako nagbukas ng TV, hindi ako nanood ng TV. Opportunity na sambahin ko si Lord. Sa kabila ng pagkakasakit ko, opportunity na si Lord, mag-devotion ako, na manalangin ako kahit ang hirap, kahit ang dami kong nararamdaman sa katawan ko. Doon ko po talaga ginrab yung opportunity. Tapos nung gumaling na po ako, okay na, ano bang tawag doon? GCQ ba? Or yung nagluwag na, yan, nagsishare na ulit, nag-eye group na, balik na sa pag-eye group. Sabi, ba't ka lumalabas? Wala kang vaccine. Ganyan. Ay, hindi. Protektado kami ng Panginoon. Opportunity. Nasa panahon ng COVID, nag-eye group ka, pumupunta ka sa bahay. Nakamas ka, wala kang vaccine. Pero ang dala mo lang, pananampalataya. Amen. At lahat ng yan, ngayon, yung opportunity na yan, naginrab namin ng mga naglilingkod sa Lord, ay talaga naman po, si Lord ay tapat. Amen. Kaya nga talagang, Lord, galing sa Diyos ang lahat ng pagpapala na meron kami ngayon sa panahon na to. Kasi si Lord, your labor is not in vain. Your labor is not in vain, kapatid. Kaya ngayon, kung meron kang maliit na pananalig sa Panginoon, at totoo naman, genuine naman, kapatid, apply mo yan. Huwag kang matakot. Kasi bakit? Every day is an opportunity. Tandaan nyo po, pagkagising nyo pa lang sa umaga, opportunity. Pagtungtong pa lang ng alas 6 ng umaga, alas 7, alas 8, hanggang mamayang gabi, hanggang bukas na ulit, opportunity yan na may magawa ka sa Panginoon. Huwag nyong palalampasin. Kapag may sinabi si Lord, yung mga lingkod ng Diyos, yung pastor, yung mga i-grab nyo po. Amen. Huwag po kayong magpapalampas ng kahit pagod na kayo. Kahit talagang kung hindi naman kaya, naman ni Lord, talagang nauunawaan. Pero sabi ko nga, nung panahon ng pandemic, grabe. At hanggang ngayon, and that's the opportunity. Isipin mo, wala kang vaccine, pero napupuntahan namin lahat. Hallelujah. Talagang nakakasakay kami ng jeep, punta kami. Hindi ko nga naranasan ng masita eh. O ngayon naman, tignan nyo, kahit walang vaccine ngayon, kung hindi ka vaccinated, di ba, okay pa rin naman. Na yung iba, pupunta na ng ibang bansa ngayon, di ba? So ako talagang, Lord, thank you, by faith. By faith po talaga. So yun po, sabi dito, tamang i-grab natin ang opportunity ng Diyos. Bakit? Si Lord, sabi niya, ang gusto niya lang, we decided to follow Jesus. And no turning back. Sabi ng kanta, no turning back. Subukan nyo po, no turning back. Dahil sa biyaya ng Lord, ang opportunity na pinadala ng Lord ay umaani po yan, umaani. Opportunity is nasa yung finish line. Nandun po yung opportunity. Kung hindi mo dadaanan yan, paano ka makakarating sa finish line? Amen. So mga kapatid, sa umagang ito, ang opportunity natin ay yung eternal. Yun po talaga yung mag-grab natin na opportunity sa ating buhay. Yung eternal life with Jesus Christ. And how can we have an eternal life with Jesus Christ kung hindi natin sisimulan, i-grab yung nandito pa lang sa mundo na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Sa panahon ngayon po, hindi na po tayo mag-chill or relax sa mundo. Mag-chill po tayo at mag-relax sa presensya ng Panginoon.
Kasi bakit po? Napakahirap po ng buhay, napakapasama na po ng pasama. At yun nga, 'di ba, sa Israel. Pero hindi para tayo matakot, hindi para tayo ma-pressure, kundi isang opportunity ang nangyayari ngayon sa Israel, mga kapatid. Opportunity na ipanalangin mo sila, ipanalangin mo ang mga tao sa paligid natin, opportunity na tayo ay sumamba ngayon sa Panginoon, opportunity na tayo ay magbasa ng Biblia, opportunity na maunawaan natin ang salita ng Diyos, opportunity na na paglingkuran si Lord sa kabila ng kahirapan. Kasi po, pag hindi ka naglingkod kay Lord ngayon sa mahirap na panahon, baka wala ka ng oportunidad at ang maranasan mo na lang ay ang hirap talaga ng buhay. Ngayon pa lang, kapatid, na hindi pa ganun kahirap, maglingkod ka na sa Lord. Kilalanin mo na si Lord. Lumago ka na kay Lord. Amen. Kasi ito po ay preparation. Today is the preparation para sa sa paparating. Amen. Na mas matitindi pa. Amen. Hallelujah, sabi nga, 'di ba? Opportunity na makilala ka ng Lord. Opportunity na, I know you. Nak, I know you. Hindi yung I do not know you, 'di ba? Sabi ni Verb. Sabi dun sa service nung linggo, baka mamaya, no? So, i-grab natin yung mga opportunity na yan na galing kay Lord. Pero inulit ko, no? Kung merong opportunity na dumating sa inyo, galing sa trabaho nyo, promotion, wala namang masamang tanggapin. Pero tignan nyo tignan nyo lang kung yan ba ay kalooban ng Lord. O trabaho na papasukan nyo, amen, course na kukunin nyo, pag-aasawa, pagpapamilya, kasi lahat yan opportunity. Ang ganda kaya ng opportunity talaga na nilatag ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga, kung ako lang dalaga, di alam ko na gagawin ko, pero hindi eh. Pero opportunity na itama ko yung mga mali ko before. Amen? At least, di ba, may grasya pa rin si Lord. Meron pa rin akong pagkakataon, di ba? So, kayo ganun din po, mga kapatid. So, wag niyo pong sayangin ang opportunity na nakakarinig kayo ng daily encounter sa araw-araw at talagang nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Amen? So, good morning po ulit at God bless po. Yan, manalangin na po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Abba, Father, glorify your name. Lord, salamat. Kasi, totoo po, Lord, lahat ng opportunity na sa mundong ito ay galing naman sa'yo. Kaya lang, Lord, ang iba ay kailangan talaga naming masala, kailangan talaga naming ma-discern. Para, Lord, yun nga, mabigyan ka namin ng karangalan sa buhay namin at hindi kami mapahamak, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, salamat po sa wisdom na ibinigay nyo patungkol sa mga opportunity, yung mga dapat naming i-grab at yung mga hindi namin dapat i-grab sa buhay namin. At muli, Lord, sa lahat ng mga nakinig na mga ka-daily encounter sa umagang ito, Lord, I am praying for wisdom, Lord, na bigyan mo po sila ng wisdom patungkol sa mga oportunidad na kanilang igagrab in Jesus' name at tulungan mo sila, Panginoon, na ma-discern ang kalooban mo, na makapag-decide sila at makapagplano sila ayon lamang sa iyong kalooban, O God. At muli, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, bigyan mo po sila ng pagkakataon sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, na makilala si Kristo, lumago kay Kristo, maglingkod kay Kristo, at i-share si Kristo pagdating ng tamang panahon, Panginoon, in Jesus' name, na Lord, ready na sila, Panginoon. At naniniwala ako, Lord, na ang pusong talagang, Lord, nakatikim ng tamang oportunidad mula sa iyo, ay Lord, hindi yan tatanggi. At mas lalo pa siyang, Lord, talagang magpupursige sa lahat ng mga gagawin niya sa buhay dahil alam niya kung ano pa ang mga oportunidad na pwede niyang makamit mula sa iyo, Lord. In the name of Jesus Christ. Maraming pong salamat muli, Lord. Ingatan mo ang aming pamilya, ingatan mo ang aming mga pamilya sa daily encounter, Lord, at sa lahat ng mga nanonood pa, Panginoon, in Jesus' name. Dalangin ko, Lord, na sila man po, Lord, ay magkaroon ng pagkakataon sa kanilang buhay na, Lord, maging parte ng body of Christ. One day, Lord, in Jesus' name, na talagang, Lord, magiging official, magiging legit na mga lingkod mo sila, Panginoon. Sa gayon, Lord, ang body of Christ sa panahon ngayon ay talaga naman, Lord,
yung tamang paglilingkod, yung tamang pagkakilala, yung tamang relasyon sa'yo, Panginoon, na talagang, Lord, sasabihin namin, Lord, ito yung mga puso namin na talagang inayos mo, at kaya sasabihin mo sa amin na welcome mo kami, Panginoon, at talagang makikilala mo kami, Panginoon, ma-identify mo kami, Lord God, at that our labor truly is not in vain, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. Muli, Panginoon, I pray na lumaganap ang divine opportunity sa buong body of Christ na ito lamang ang aming igagrab. In Jesus' name, at maisasabahagi sa pangalan ni Jesus. Muli, Lord God, all glory and honor, praises, love, and thanksgiving belongs to you. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Thank you, Lord. So, yun po. Salamat po. God bless po.